Sino ang masaya na narito ngayong umaga? Pakisabi sa katabi mo, salamat, nandito ka. Thank you for your presence. First of all, thank you for the presence of God. Today we celebrate the 22 years of Acts Community Ministries. We celebrate the goodness of God. 22 years of God's grace and faithfulness. 22 taon ng biyaya ng Diyos at ng katapatan ng Diyos sa atin. Purihin ang Panginoon. Maraming ginawa ang Diyos sa church na to at sa mga kapatiran. Ang iba ay nakapag-abroad na. Ang iba ay nakapagtapos ng pag-aaral. Ang iba ay nasa iba't ibang bansa. And ang mga narito natira ay we're here. We're still serving the Lord. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? 22 years of God's grace and faithfulness. But our anniversary in this church is not just a moment of celebration. Mga kapatid, hindi lamang po ito pagse-celebrate. It is a moment of spiritual alignment and consecration to God. Kaya yung buong buwan natin ng Marso, ito po ay buwan ng ating pong consecration sa Diyos. Consecration ng ating buhay sa salita ng Diyos. Kaya tayo po ay nag-declare na sinasabi po natin, itong aking Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos. I am what the Word of God says I am. Paniwalaan mo na ikaw ay ikaw dahil itong sinasabi ng salita ng Diyos. At meron ka ng mga pagpapala ng Diyos dahil itong sinasabi ng salita ng Diyos. We are blessed. He has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places, and that is in Christ. And you can do what the Bible says you can do. Magagawa mo ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa iyo. And you can do all things through Him who strengthens you. It is a moment of spiritual alignment. Kaya nga, pinagpapahalagahan natin ang salita ng Diyos. The reason why we're here for 22 years, it is because of the Word of God. Because of Jesus Christ. Nothing else. I'm here because of Jesus Christ. I'm here because of His Word. Dahil yung salita niya ang itinuturo, pinapangaral sa iglesyang ito. Sa sambahan na ito. And we're here to consecrate ourselves to God for another years, another 22 years of God's grace or even more. Do you believe that? Naniwala po kayo na meron pang gagawin ng Diyos sa iyong buhay higit pa sa iniisip at inakala mo. So the question is not only how long have we existed? Gaano na tayo katagal sa lugar na ito? Or how much have we accomplished? Ano na ba yung mga nagawa natin? Ano na ba yung mga na-accomplish natin? Or how far have we come? Gaano na kalayo yung narating natin? At purihin ng Panginoon, may mga galing sa church na to. Ang layo na narating nila. Ang iba nasa Middle East. Ang iba nasa Australia. Ang iba nasa ibang bansa. Ngunit ang pinakamahalagang katanungan ngayong umaga ay ito. Where are we going? Saan tayo papunta? Saan patungo yung buhay mo? Saan patungo ang church na to? Ano yung direction natin? Ano yung destiny natin? Are we ready for what is coming? Tayo po ba ngayong umaga ay handa sa mga mangyayari sa buhay natin? O sa mga darating pa? We don't know. But we need to be prepared na tayo po ay maging handa sa mga mangyayari. Hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Hindi natin alam ang mangyayari kung ano ang magaganap sa susunod na mga araw at mga linggo. Lalo pat ngayon may digmaan. Are we ready for what is coming? Handa ka ba kapag ang Panginoong Hesus ay dumating? We don't know. And another important question is this. Are we truly blessed? Tayo ba ay totoong pinagpala? Ikaw ba ngayong umaga
ay totoong pinagpala? Kasi po, ang totoong sukatan ng isang pinagpala na buhay at isang church na nagtatagal, hindi sa kung saan o kung how long it has existed or gaano nakatagal ang church na to. It is not the question of that. Or how much it has accomplished o gaano nakalaki yung mga nagawa natin. Or how far it has reached o gaano nakalayo ang ating narating. But how faithfully we keep the Word of God. Paano natin iningatan, sinunod ang salita ng Diyos? Ito ang totoong basihan ng pagpapala ng Diyos. Ito ang sukatan ng Diyos sa ating buhay. And that's why I love the Lord. I love His Word. Titingnan ka ng Diyos, susukatin ka ng Diyos base sa iyong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Last Sunday, nag-share po ako ng message about receiving and carrying the Word of God. Kasi ito yung team natin for this month of March. Receiving and carrying the Word of God based on Job 22, verse 22. And this is our theme of consecration to God in connection to our 22 years of God's grace and faithfulness. God has given me this word reminding me that we as God's people should receive, I pray thee, the law from His mouth and lay up His word in thine heart. Tanggapin mo, panalangin ko, pakiusap ko, ang batas o ang kautusan mula sa bibig ng Diyos. Yung aral mula sa bibig ng Diyos. Sapagkat ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At ang kautusan na galing sa bibig ng Diyos, hindi ito yung kautusan ng lumang tipan. It is His instruction, His revelation. Kapag tayo po ay patuloy na nagpapahalaga sa Kanyang salita, na iniingatan natin ang Kanyang salita sa ating puso. And so today, I will share this part 2 of the message that God has given to me. And I will share the part 2, and the title of this part 2 message for our 22 years celebration is the truly blessed life. Ang totoong pinagpalang buhay. Sino gusto ng totoong pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay? Wave ng inyong kamay. Ako gusto ko. Yung totoong pagpapala ng Diyos sa aking buhay. Ano ba yung totoong pagpapala ng Diyos sa ating buhay? Yan ba yung marami kang pera? Yan ba yung marami kang pag-aari? Yan ba yung totoong pagpapala? Pwedeng sabihin ng iba, totoo yan. Sa iba. Maaring bonus yan, pero hindi yan ang totoong pagpapala ng Diyos. Ang pera, hindi yan ang totoong pagpapala ng Diyos. Ang magandang bahay, hindi yan ang totoong pagpapala ng Diyos. Maaring binibigay yan, pero hindi yan ang sukatan ng totoong pagpapala ng Diyos. Ngayong umaga, titingnan po natin sa banal na kasulatan kung ano talaga ang pinagpalang buhay. Ano yung totoong pinagpalang buhay? At ang Panginoong Hesus, sa katapusan ng bahagi ng Biblia, in Revelation 22, ang Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng final and urgent declaration sa kanyang iglesia, sa kanyang mga anak, sa atin. Tingnan po natin yan. Revelation 22 verse 7. At kapag nabasa mo na ang Biblia, bago yung verse 7, makikita mo doon na ang Panginoon nagkaroon ng pagpapahayag ng pagbabago ng buhay.
There will be a change. May pagbabagong magaganap. May matinding pagbabago na magaganap. And Jesus said in Revelation 22 verse 7, He said this, "Behold, I am coming quickly." Sabi niya, narito, ako ay dumarating na mabilis. His coming is very soon. We don't know. We don't know the date, but He's coming. At nakikita na natin yung mga palatandaan. Digmaan, kahirapan, krisis. At ibang pang mga nangyayari. He said, "Behold, I am coming quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book." Sabi niya, pinagpala yung taong nag-iingat ng mga salita, ng hula, ng aklat na ito. Mamaya, malalaman natin ang pagpapala sa pag-iingat ng kanyang salita. But let us focus doon sa salita ng Panginoon. That verse, Revelation 22, verse 7, listen carefully. It is not just a prophecy, hindi lamang siya hula. It is a personal announcement from the Lord Jesus Christ to His people. Pagkasabi sa katabi mo, personal announcement ito ni Lord saya. Personal announcement ito ng Panginoon sa kanyang church. It is a reminder that history is moving toward a climax. Ang kasaysayan po natin ay maaring dumating na doon sa katapusan. That the time of His coming is very near. Ang araw, ang oras ng kanyang pagdating ay malapit na. In-announce niya na, is that, "Behold, I am coming quickly." It is the word that God, our Lord Jesus Christ, has given to His people. His coming is quickly. In that announcement, the Lord Jesus defines what truly matters. Sa announcement na yan, sinabi ng Panginoong Hesus yung totoong mahalaga. Sabi niya, "Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book." Ipinahayag ng Panginoong Jesucristo yung totoong mahalaga na buhay. Hindi yung success sa mundong ito. Hindi yung numbers ng kung ano meron ka. Hindi yung tinatawag na longevity o yung kahabaan ng buhay. But He announced that faithfulness to His word. Blessed is he who keeps. Pinagpala yung taong nag-iingat. Pinagpala yung taong tapat sa kanyang salita. See, faithfulness to God's word is what truly makes us blessed. Ang katapatan, ang pag-iingat, ang pagiging matapat sa salita ng Diyos, ito ang magbibigay ng totoong pagpapala. This is the truth that we must understand today. Ito yung katotohanan na dapat nating maunawaan ngayong umaga. And I'm praying the Lord will give you that spiritual understanding. That the Lord will enlighten your understanding for you to know, for you to have a deeper understanding, a deeper insight. Malalim na kaunawaan tungkol sa pagpapala ng Diyos. And this is the big idea that I will share to you this morning. A truly blessed person responds to the Word of God with urgency and receiving it and faithfulness in living it. Ang totoong pinagpalang tao, pinagpalang buhay, siya yung tumutugon sa salita ng Diyos ng mayroong pagmamadali. May pag-iingat na tinanggap ito at may katapatan na pinamuhay ito. Siya yung totoong pinagpala. Blessing is not defined by what we see outwardly. Ang pagpapala, hindi ito yung ipinapaliwanag kung ano yung nakikita mo, kundi kung paano kang nagre-respond sa Panginoong Hesus inwardly, sa iyong kalooban. Dahil sa katapusan ng araw, pagdating ng oras, hindi sinusukat ng Diyos
ang pagtatagumpay ng isang tao o ang maging ang church sa kanyang bilang, sa kanyang laki, kundi sinusukat ng Diyos ang tao kung paano siya tumutugon sa salita ng Diyos. At kung nais po natin ngayong umaga na tayo po ay maging totoong pinagpala ng Diyos, magsimula po sa atin. Pakisabi sa katabi mo, magsimula sa iyo. Magsimula sa iyo yung pag-iingat, yung pagiging matapat sa salita ng Diyos. Today we will expound what Jesus said in Revelation 22 verse 7. But the question is this: how does a truly blessed person respond to the Word of God? Paano makatutugon ang isang tao sa salita ng Diyos? Paano siya o paano ka magiging totoong pinagpala? How does a truly blessed person respond? Paano kang pinagpalang tao ay makatutugon sa salita ng Diyos? And first, a truly blessed person receives the Word of God with urgency. Ang totoong pinagpalang tao, siya ay tumatanggap ng salita ng Diyos nang merong tinatawag na urgency. Na kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay mabilis na kumikilos sa iyo. Mabilis na gumagalaw sa iyo. Bakit? Kasi pinagpahalagahan mo. Bakit? Kasi naiintindihan mo. In our text, Jesus said, "Behold, I am coming quickly." Jesus is saying in his word about urgency. Sabihin natin, urgency. Yung pagmamadali na naintindihan mo na tinanggap mo yung kanyang salita. And the Lord Jesus said, "Behold." Sabi niya yung salitang behold, that word behold is a divine wake-up call. Sabi niya, narito. Ibig sabihin, ginigising ka ng Diyos. Ibig sabihin, may pinapaunawa siya sa iyo. Ibig sabihin, meron siyang message. Kaya kung first time ito narinig, nandito ka sa lugar nito, merong sinasabi ang Diyos sa iyo. At sinasabi ng Diyos sa iyo, merong importante akong mensahe sa iyo. That word behold is a divine wake-up call. It is a word of urgency. In other word, behold means wake up. Gumising ka. Pay attention. Pansinin mo ito. Pansinin mo yung sinasabi ni Jesus. This is not just a book. This is the Bible. Basic instruction from God. At yung pinakahuling chapter, Revelation 22. At si Jesus nagsasalita. Pansinin mo ito. This is very important. Tandaan natin ito mga kapatid, ang isang taong pinagpala, meron siyang tinatawag na sense of spiritual awareness. Merong hari na nagsasalita. Merong hari na nag-uutos. Behold, I am coming quickly. Di ba kapag ang presidente darating sa isang lugar, magbibigay ng announcement, o darating yung presidente, ano gagawin ng mga tao? Maghahanda sila. Di po ba? Mag-aayos sila. Maglilinis sila ng paligid. Bakit? Kasi merong darating na dignitary. Katangi-tanging tao. Much more, Jesus is coming. And the Lord Jesus is saying, "Behold, I am coming quickly." Paano ka naghahanda? Paano ka tumutugon? Meron bang urgency? Na hinahanda mo yung sarili mo, hinahanda mo yung puso mo, hinahanda mo yung isip mo na ikaw ay maging karapat-dapat pagdating ng Panginoong Jesucristo. Karapat-dapat yung buhay mo. Namumuhay ka ng matuwid, namumuhay ka ng malinis. Kasi yun ang totoong pinagpalang tao. Namumuhay ng matuwid, namumuhay ng malinis. He has that sense of spiritual awareness, a readiness, an eagerness to receive what God is saying. Mga kapatid, ang taong pinagpala, hindi niya lamang tinatrato ang salita ng Diyos na parang casual lang. Hindi siya nagdi-delay.
Hindi niya ini-ignore ang salita ng Diyos. Hindi niya pinopospone yung obedience, yung pagsunod. Ako po, nung narinig ko ang salita ng Panginoong Jesucristo, 40 years ago, July 7, 1986, na narinig ko yung kanyang salita, that He is coming. Ano ginawa ko? Hinanda ko yung sarili ko. Lumapit ako sa Kanya, nagpakumbaba ako, nagsisi ako ng aking mga kasalanan. Since then, until today, 40 years after, I'm still preparing myself to receive the King. And this church is celebrating 22 years. Sa loob ng 22 taon, wala tayong itinuro, wala tayong pinangaral, kundi ang purong-purong salita ng Diyos. Wala tayong dinadagdag, wala tayong inaalis. The unadulterated Word of God. Hindi ko ginagamit ito sa aking sariling kapakinabangan. Bagamat sinasabi ng Biblia na it is profitable, ito'y kapaki-pakinabang, pero hindi ko ito ginagamit para magkapera. Hindi ko ito ginagamit para ako'y manlamang o mandaya ng kapwa. Ginagamit ko ang salita ng Diyos personal sa aking buhay. Inaayos ako ng salita ng Diyos. Binabago niya ako. Tinutuwid niya ako. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan at kayang baguhin ang buhay ng isang tao. So what must be our response? We must respond immediately. Dahil naintindihan natin, delayed obedience is still disobedience. Pag hindi mo ito sinusunod, disobedience yun. If the Lord is coming soon, kung ang Panginoong Isus babalik and He said the word, "Behold, I am coming quickly," then His word must be received seriously. Dapat seryoso ka. Naalala ko noon sa bahay namin, sabi ng tatay ko, may darating tayong bisita. Ano una kong ginawa? Nilinis ko yung buong bahay. Naglinis ng aming bahay. Bakit? Para pagdating ng bisita, handang-handa kami. Malinis yung bahay, tapos may masarap na pagkain. Why? Kasi sabi ng tatay ko, may darating tayong bisita. How much more the Lord Jesus Christ? Amen? Gaano pa kaya ang Panginoong Isus? Na sinabi ng Panginoong Isus, narito, ako ay dumarating. His word must be prioritized daily. Kaya araw-araw binabasa ko to. Araw-araw nagme-meditate ako ng salita ng Diyos. Araw-araw binabago ko ng salita ng Diyos. Because my inner man delights in the Word of God. Totoong nagmamahal sa Diyos. Nagmamahal sa Kanyang salita. Hindi mo pwedeng sabihing mahal mo ang Diyos, pero ang Biblia walang kapangyarihan sa iyong buhay. Jesus said, "I am coming quickly." Therefore, your priorities must be changed. Dapat una siya. Amen? Pakisabi sa tabi mo, dapat una si Lord sa'yo. Una siya. And Jesus said, "I am coming quickly." Listen carefully, mga kapatid. The word quickly means suddenly. Unexpectedly. Biglaan yon. Nag-announce siya, hindi niya sinabi yung oras. Walang prediction ng araw, ng oras ng pagdating ng Panginoong Isus. Biglaan yon. Biglaan ang pagdating ng Panginoong Isus. Walang nakakaalam. Pag sinabing imminence, o yung quickly, it means imminence. Pag sinabi ng imminence, it means His coming can happen anytime. Maring ngayon, bukas. Dumating ang Panginoong Isus, hindi natin alam. Paano pag nadatnang ka ng Panginoong Isus? Hindi ka maayos sa buhay. That's why we have the Word of God to change you, to build you up,
Yung sinabi ng Panginoong Hesus, hindi siya symbolic language. His word is a guarantee that He is coming. Yung salita niya, garantiya yun na darating siya. Pwedeng sabihin ng iba Pastor, sinabi niya na yan noon. 2,000 years ago. Sinabi niya na yun 100 years ago. Pero yung mga taong sinabihan niya noon, naghanda sila talaga. Naglinis sila ng buhay. Naglinis sila ng kanilang kaisipan. Pinanghawakan nila, iningatan nila yung sinabi ng Panginoong Hesus. Because His return is certain. It will be sudden. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang magnanakaw kapag dumating sa bahay mo, hindi niya magsasabing magnanakaw siya. Inihalin tulad ng Panginoong Hesus na parang isang magnanakaw pero hindi siya magnanakaw. Ibig sabihin, darating siya nang hindi mo alam. Darating siya ng sudden, quickly, and He is coming back anytime. We're not here to predict a date, but we're here to cultivate a lifestyle of readiness. Ma-develop sa iyo yung attitude, yung pag-uugali na lagi kang handa. Amen? Lagi kang handa. Dahil pinagpapahalagahan mo ang Kanyang salita. Ang Kanyang salita ay naglilinis ng ating buhay. Tandaan po natin ito mga kapatid, ang taong pinagpala ng Diyos, ang taong nagmamahal sa Diyos, hindi niya tinatrato ang salita ng Diyos casually, na parabang secondary lamang ito. No. This is my priority. First priority. Pagising ko sa umaga, I gave myself to prayer and to the ministry of the Word of God. This is me. This is my lifestyle. And I'm sharing this to you for you to prepare yourself. Ihanda mo yung sarili mo kasi hindi natin alam. What if kung hindi pa dumarating ang Panginoong Jesucristo at biglang, wag naman sana, biglang tumigil lang yung paghinga. Handa ka ba sa pagharap sa Kanya? Nang sasabihin niya sa iyo, paano ka namuhay sa ibabaw ng lupa? Paano ka naghanda sa pagharap mo sa akin? Namuhay ka ba ng matuwid? Namuhay ka ng malinis? Yun yung Kanyang sukatan. Hindi yung magandang damit. Hindi yung pera. Hindi yung kayamanan ng mundong ito. Kundi yung pamumuhay ng matuwid sa harapan niya. Hindi natin pwedeng sabihin na later na lang. Mamaya na lang. Next time na lang ako magkukumit kay Lord. Next time na lang ako tatalikod sa kasalanan. Next time na lang ako lalayo sa sekretong kasalanan. Hindi po pwede yun. Real talk po tayo, mga kapatid. Maging tapat po tayo. Sometimes iniisip natin, ang haba pa ng buhay ko eh. Ang iba nga sinasabi, bata pa ako bago maglingkod sa Panginoon eh. Alam niyo ba nung naglingkod ako sa Panginoon, bata rin ako. 18 ako, fresh na fresh. Ang kapal ng buhok, ang mukha ni Bong Revilla noon. Ngayon, ibang Bong na. Hindi ko alam kung sinong Bong. Okay lang sana kung Bong Sereño. Makapal pa rin ang buhok. Pero hindi natin pwedeng sabihin, next time na lang ako magsiserve kay Lord. Kaya alam niyo po, natuwa ako na may mga bata na umakyat dito na sila yung umaawit sa Panginoon, na sila tinuturuan ng ating mga magaling na mga teachers na Teacher Kyla at Teacher Ruth. Palakpakan po natin sila. Thank you so much, teachers. Matyaga sila nag-aalaga, matyaga sila na yung mga bata tinitrain nila, nilalapit nila sa Panginoon. Bakit? Paghahanda yun eh. Ihanda natin ang mga bata na pagharap nila kay Jesus. Yayakapin sila ng Panginoong Hesus. Ihanda mo yung sarili mo na paglapit mo kay Jesucristo, sasabihin ng Panginoong Jesucristo, well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord.
Yun yung pinakamagandang salita na maririnig mo na papasukin ka ng Panginoong Isus sa kanyang kaharian. What if kung sinasabihin niya sa iyo, lumayo ka sa akin, ikaw na manggagawa ng kasalanan. Ang hirap nun, kapatid eh. Kaya dapat maging seryoso tayo sa Kanya. Kaya kung may sikretong kasalanan, hingin natin ang tawad sa Kanya, talikuran natin. Huwag tayo mag-serve kay Lord kapag convenient tayo. Ibig sabihin, kapag kumbaga, maganda lang ang buhay, maalawan ang buhay, naglilingkod ka sa Panginoon. Kapag convenient ka lang, no. I serve God in sickness and in health. I serve God in trials and His blessings. Yun ang totoong pinagpalang buhay. Nasa loob. Nasa buhay po natin. Mga kapatid, narito tayo para ihanda ang sarili natin. Pagsabi sa katabi mo, handa natin yung sarili natin. Amen? Mamuhay tayo araw-araw na handa po tayo. Hindi natin alam ang oras, hindi natin alam ang panahon, hindi natin alam yung araw ng pagharap mo sa Panginoong Isus din. We don't know. Kaya wag nating i-postpone yung pagsunod. Be aware of what is happening in the world. Readiness is not a moment, it is a lifestyle. Ang paghahanda, hindi lamang ito doon sa sandaling oras, sa sandaling panahon. It should be your lifestyle. It should be your habit. It should be your attitude. Dahil kapag ang Panginoong Jesucristo ay dumating, hindi niya sasabihin na gaano ka ka-successful, gaano ka katagumpay, o gaano kalaki ang church. He will ask this word, did you remain faithful to my word? Ikaw ba ay tapat sa aking salita? Think about that for a moment. That would be the word that Jesus will say to you. Nanatili ka bang tapat sa aking mga salita? Nanatili ka bang tapat na sumusunod dito? Nanatili ka ba na iniingatan mo to sa iyong puso? Sabi ni Haring David, Psalm 119, verse 11, sabi niya, your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Tinago ko, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang ako ay huwag magkasala sa iyo. Mga kapatid, sa loob ng 22 taon, tinuro ko to. Iningatan ko to. Iniligtas ako nito sa kapahamakan. Maging ang church na to. And the other question is this, have we received the Word of God and treasured it with urgency? Tinanggap po ba natin? Kaya ang ganda nung sinabi ni Job, Job 22 verse 22. Ang ganda nung instruction doon. Receive the Word of God. Receive the law from the mouth of God. Lay up His words in your heart. In other words, treasure the Word of God. Kasi ang salita ng Diyos magbibigay ng totoong pagpapala sa iyo. Amen? Ang salita ng Diyos, nothing else. Ito magbibigay ng totoong pagpapala sa iyo. Tanggapin natin ito na may pagpapahalaga, may pagmamadali sa ating buhay. Pangalawa, ang totoong pinagpala ay iniingatan niya ang salita ng Diyos ng mayroong katapatan. A truly blessed person keeps the Word of God with faithfulness. Kaya kung totoong ikaw ay pinagpala ng Diyos, iniingatan mo ang salita ng Diyos na mayroong buong katapatan. Sabi ng Panginoon, Revelation 22 verse 7, second sentence, Jesus declares, blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Pinagpala yung nag-iingat ng mga nakasulat sa aklat na ito. The word blessed in Greek is makarios. Kaya ang taong may pangalang Makarios, ibig sabihin, pinagpala.
Pero dapat yung kanyang pangalan maging pamumuhay niya. Amen? Blessed, Makarios. It means approved by God. Kapag isang tao pinagpala ng Diyos, approve siya sa Diyos. 2 thumbs up. Pag pinagpala ka, dahil sumusunod ka, iniingatan mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay, pinagpala ka, approve ka sa Diyos. Papasok ka sa kaharian ng Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos, hindi lamang sa next life, kundi sa buhay na to. That's why the Bible says, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it. Meditate on the word of God day and night, so that you may observe to do according to all that is written in it, upang malaman mo ang mga bagay na nakasulat dito. And then he said, then you will make your way, your life, prosperous. Pinagpala. Not just prosperous life, but you will have a good success. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, may bad success. May masamang pagtatagumpay. Nagtagumpay sa masamang kaparaanan. Naging corrupt. Pero in good success, tapat ka sa Diyos. Tapat ka sa kapwa mo. Matuwid ang iyong transaction. Tama yung timbangan mo. Tama yung dealing mo. Di ka nang dadaya. Amen? Matuwid ang pamumuhay. Sabi sa katabi mo, parang ikaw na yan Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Ibig sabihin ng blessed, approved ka sa Diyos. You are divinely favored. Wherever you go, you are blessed. Isang araw, nagkaroon ng pag-uusap si Abraham at si Lot. Dahil lumaki na yung pag-aari nilang pareho. And then sabi ni Abraham kay Lot, tumingin ka sa gusto mong tingnan. Pumunta ka sa gusto mong puntahan. Pumili ka kung anong pupuntahan mo. East, west. Nakita ni Lot. Yung west, yung western part. May sariwang lugar na kailangan ng kanyang mga alaga. At si Abraham pinili niya yung eastern part. And the rest is history. Sino ang pinagpala? Abraham. Bakit? Kasi si Abraham divinely favored. If you are divinely favored, kahit saan ka pumunta, pagpapalain ka ng Diyos. Kahit saan ka pumunta, habulin ka ng blessing. Kahit anong piliin mo, pagpapalain ka ng Diyos. Because you are blessed. You are blessed because you keep the word of the Lord. Iningatan mo ang salita ng Panginoon. Huwag tayo tumingin sa kapitbahay na pinagpala sila. Marami silang pera, marami silang pag-aari. Hindi yun ang batayan ng pagpapala. Huwag tayo tumingin sa ibang bansa na mayaman sila, marami silang langis, na maunlad sila. Hindi yun ang batayan ng pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos, ang batayan nito ay ang salita ng Diyos. Wala nang iba. Purihin ang Panginoon. That word blessed is about living in the state of God's blessing, under the blessing of God, under the provision of God, under the protection of God. That's why Jesus defines who is truly blessed. Not the most gifted, not the most successful, but the most faithful in keeping the word of God. Blessed is he who keeps the words of this prophecy, of this book. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na pinagpala yung mga nakikinig. Isang araw, sabi ng isang nanay kay Jesucristo, mapalad, pinagpala, ang ina na nagpasuso sa iyo, ang ina na nag-alaga sa iyo. Sabi ni Lord, totoo pinagpala, pero mas higit na pinagpala yung nakikinig at ginagawa ang salita ng Diyos. Amen? Mas blessed. Kaysa doon sa alam mo lang, kaysa doon sa
tinuturo mo lang, mas blessed yung pinamumuhay, iniingatan at sinusunod ang salita ng Panginoon. Amen? The true blessing is in keeping the word. The word keep in Greek is tereo, na ang ibig sabihin to guard, to preserve, to obey, to live according to the word of God. Yung ibig sabihin ng keeping. When you keep the word of God, hindi mo lamang siya yung inaayos, pinupunasan. Hindi po ganon. Dapat ang Biblia mo talagang binabasa, meditate. Pinipreserve mo yung katotohanan sa iyong buhay. Binabantayan mo yung katotohanan sa iyong buhay. Hindi ka liliko sa kaliwa o hindi ka liliko sa kanan dahil alam mong mali, didiretso ka. Sinusunod mo ang salita ng Panginoon. And the words of the prophecy of this book, ang ibig sabihin, it refers to God's revealed truth. That's why Jesus said, "Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book." Blessed, those who treasured the revealed truth, the instruction of God. Pag sinabing words of the prophecy, ito yung mga warnings and promises ni Lord. May babala siya sa mga taong gumagawa ng masama. May pangako siya sa mga taong sumusunod sa kanyang salita. This means keeping the word of Jesus is protecting its authority in your life. Iniingatan mo yung pamamahala ng kanyang salita sa iyong buhay. Pinapractice mo yung mga principles dito. Hindi ka lang nakikinig. You're not just receiving, but you treasure the word of God. You practice the principles. At pinapasa mo sa iba. Kaya nga sabi ko, wala ko'y pamamana sa aking mga anak. Wala po. Kundi ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Wala po akong may bibigay sa iba o sa kanino man. Pwedeng sabihin ng iba na, Pastor, may dating. Baka pwede naman. Becky naman. Baka lang ako may dating. Pero yung blessing ko, yung datong ko na kay Lord. Amen? Because yun ang aking pinangahawakan ng totoong pagpapala nasa Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Pag tinanggap natin ang salita ng Diyos na may pagpapahalaga sa ating buhay, iniingatan natin, sinusunod natin mga kapatid, totoong magiging pagpapala tayo sa iba. Magiging pagpapala ang buhay natin. At ang totoong pruweba ng pagmamahal, pagsunod sa salita ng Diyos, hindi yung nag-amen ka lang. Hindi po, kundi how you consistently live it out. Kundi kung paano ka napatuloy na namumuhay dito. Ang katapatan sa salita ng Diyos, hindi yung convenient ka, magiging matapat ka. Kung may pagpapala, magiging matapat ka. Kung may kainan, matapat ka. Pag wala ng kainan, ayoko na. Hindi po ganon. Amen? Let us be faithful and committed to the Word of God. Let us obey the Word of Jesus even when it is difficult. Nung panahon na naglilingkod ako, 40 years ago, ang hirap nun. Walang born again sa amin, ako lang. Ang tindi ng persecution ko. Ang tindi ng atake sa akin. Nagpalit daw ako ng relihiyon. Nagrebelde daw ako sa mga magulang ko dahil nagiba ako ng relihiyon. Pero yung nakikita nila akong namumuhay sa bisyo, okay lang. Okay lang ako umiinom, okay lang ako sa bisyo. Okay lang ako na nagmumura. Okay lang yun sa mundo na ginagalawan namin. Pero nakita nilang nagbago ako, na ituwid yung aking buhay. Araw-araw malinis yung bahay namin. Dahil malinis ang puso ko, nilinis ng Panginoon. Pinakita ko sa kanila ang totoong paglilingkod sa Diyos.
Hindi ako sumunod sa Panginoon nang convenient lang ako. Kahit mahirap, sumunod ako. Iningatan ko ang salita ng Panginoon sa aking buhay. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, ang 22 years ng church na to, it is a testimony. That we're here, we stay together. But it is also a responsibility to us. Responsibilidad natin na patuloy na maglingkod sa Panginoon. Because one day, we will stand before Jesus Christ. Isang araw, haharap tayo sa Kanya. At pagharap natin sa Panginoong Jesucristo, hindi niya tinatanong sa iyo kung gaano ka katagumpay sa buhay, kung gaano ka kayaman, kung ilang bansa na napuntahan mo. Very good yun. Pero hindi yun ang itatanong ng Panginoon. Hindi niya itatanong kung gaano katagal na yung church mo o kung gaano karami ang dumadalo. He will ask these words, did you keep my word? Iningatan mo ba ang aking salita? That's why we need to treasure the Word of God. Keep the Word of God in your heart. Live according to the Word of God. Ang prayer ko every day, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, quicken me according to your Word. By the Holy Spirit, quicken me, Lord. Ibig sabihin, sinasabi ko sa Kanya, buhayin mo ako. Mabuhay ako ayon sa iyong salita. Sundin ko lagi ang iyong salita. Kasi isang araw masasaktan ka. At kapag nasaktan ka, magagalit ka. At kapag nagalit ka, mamumuhi ka. At kapag namuhi ka, hindi mo patatawarin yung taong yon. Lagi mo siyang maalala. Kaya po ang totoong taong nakikinig ng salita ng Diyos, binubuhay siya ng salita ng Diyos. Sinusunod niya ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Totoong sinusunod niya. Sabi ng Panginoong Hesus, patawarin mo yung nagkasala sa iyo. Gaya ng pagpapatawad sa iyo ng iyong Ama na nasa langit. Amen? Ang salita ng Diyos ay hindi lamang palamuti sa buhay natin. Hindi lang pinakikinggan. Sinusunod. Jesus said, when we stand before the Lord Jesus Christ, ito ang kanyang sasabihin. Iningatan mo ba? Sinunod mo ba ang aking salita? Did you remain faithful to my word? Nanatili ka bang tapat sa aking salita? Did you remain obedient to my word? Nanatili ka bang sumusunod sa aking salita? We're not just here to hear the word of the Lord. We're here to obey. Amen? Sumunod tayo. Kasi the Lord is saying, behold, I am coming quickly. At kung hindi pa siya dumating sa panahon natin, might as well prepare yourself pa rin. Ihanda mo pa rin ang sarili mo. Dahil isang araw, harap ka sa Panginoong Jesucristo. We will all face the Lord Jesus Christ. At kung may galit ka sa puso mo, kung may kasalanan ka sa puso mo, hindi mo maitatago yun sa kanyang harapan. We are totally exposed in the eyes of the living God. Kaya habang may panahon pa, talikuran natin ang kasalanan, mamuhay tayo na sumusunod sa Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. This message is prophetic alignment message for our anniversary. We honor the past, we reevaluate the present, we realign for the future. Because our goal, ang goal po natin sa church na to, is not just about, we lasted for 22 years and we are looking forward for another year. Hindi lamang po doon, but to remain faithful and obedient to the Word of God. Amen?